Pag sinabing Yemen, agad naiisip ang lumang syudad sa disyerto, mocha kape, at mga taong ngumunguya ng kot. Pero alam mo ba, may isla ng Socotra sa Yemen. Doon, may kakaibang puno ng dragon's blood, may pulang dagta sa loob. Ginagamit ang dagtang ito bilang pangkulay, gamot, at barnes sa violin. Ang korona ng puno ay parang payong. Nakakatulong ito mangolekta ng tubig mula sa hamog. Hinuhuli ng mga residente ang hamog gamit ang bato at kanal, para makakuha sila ng bawat patak ng tubig. Ang tanawin ay parang sa pelikulang pantasya sa ibang planeta. Pero ito ay totoo at matagal nang nakikibagay ang tao sa init at tagtuyot. Sa disyerto ng Hadramaut naroon ang sinaunang Shabam. Tinawag itong Manhattan ng disyerto. Isipin mo, 12-dosenang makitid na tore. Yari sa adobe at umaabot sa 11 palapag. Hindi ito museo kundi isang tunay na lungsod. Ang mga dingding ay regular na pinapahira ng sariwang putik. Ito ay para matibay sa bihira ngunit malakas na ulan. Ang makikitid na kalye ay parang likas na bentilasyon. Nagpapataas ito ng malamig na hangin. Bawat bahay ay pinagplanuhan ng husto. Sa ibaba, bodega. Sa itaas, tirahan ng pamilya. Sa bubong, pahingahan sa gabi kung saan mahuhuli ang simoy ng hangin. Ang kakatwa, ang mga toring ito na gawa sa lupa at dayami ay nanatili ng siglo-siglo. Kung aalagaan, mas tatagal ang bahay kaysa ilang henerasyon ng pamilya. Tuwing hapon, may kakaibang pahinga sa mga bahay sa Yemen. Nagtitipon ng mga lalaki sa malamig na silid. Ngumunguya sila ng dahon ng kot. Ito'y malumanay na pampasigla. Nagpapasigla ito sa usapan at negosyo. Ang berdeng dahon ay inilalagay sa pisngi. Kaya't pagdating ng gabi, namamaga ang mukha nila. May malaking halaga ang ugaling ito. Malaking bahagi ng budget ng pamilya ang sakot. Nauubos din ang mahalagang tubig sa paglilinang nito. Binubunot ng mga magsasaka ang puno ng prutas at kape. Ito ay upang itanim ang kot. Mas malaki kasi ang kita dito. Sa tuyong lugar, pinagdedebatehan ito. Maituturing ba itong kultural na tradisyon? Kung ubos naman ang likas na yaman. Ngunit buhay pa rin ang ritual. Ito'y paraan ng pakikipag-usap. Nakikipagkasundo ang mga tao. Pinapanatili ang ugnayang panlipunan. Sa silangan ng Yemen at Socotra, may bihirang wika. Iba ito sa Arabic. May sariling tunog, salita, at kasaysayan. Dito lang ito naiintindihan. Halimbawa, MERI ang tawag dito sa mainland. Socotra naman sa Socotra. Para sa linguista, bintana ito sa sinaunang nakaraan. Sa mga tagapagsalita, bahagi ito ng alaala at pagkakakilanlan. Naririnig ito ng mga bata sa bahay at palengke. Kahit may TV at buhay lungsod at patungo sa Arabic, nananatili ang wikang ito. Dito nakakabit ang kanta, palayaw at kwento ng ninuno. Ito rin ang personal na pakiramdam kung sino sila. Ang salitang Mocho ay mula sa pangalan ng Porteng Mocha sa Yemen. Dito nanggaling ang mga butil ng kape na kumalat sa buong mundo. Matagal na panahong naging batayan ng lasa ng kape sa Europa ang Yemen. Ngayon, tanim muli ang bihirang uri ng kape sa matandang terasa ng bato. Sa karaniwang buhay, mas popular ang simpleng inumin na kisher. Ito ay tsaa mula sa tuyong balat ng butil ng kape na may luya. Magaan ito, maanghang, at swak sa init. Sa Yemen, ang kape ay hindi lang pampagising. Ito rin ay bahagi ng pagiging mapagpatuloy. Mahalaga ang usapan, maliit na tasa, at maikling pahinga. Mas madaling magkasundo sa negosyo pagkatapos nito. Ang lumang Sana'a ay parang gingerbread city mula sa Encanto. Matataas na toring ladrilyo ay may puting disenyo, parang icing. Bawat pamilya ay may maliwanag na sala sa itaas, ang mafroj, para sa gabi ang pagtitipon. Ang mga bintana ay gawa sa maliliit na makukulay na salamin. Malambot nitong sinasala ang araw at nagbibigay din ng privacy. Sa loob, natural na umaakyat ang hangin. Ang makakapal na pader ay nagpapalamig sa araw at pinapanatili ang init sa gabi. Ang mga palapag ay may kanya-kanyang gamit. Nasa ibaba ang imbakan, nasa taas ang pamilya, at nasa pinakataas ang sala para sa kot. Ang lahat ng ito ay hindi lang pampaganda. Ito ay sadyang tugon sa init, alikabok at sikip ng mga lumang lugar. Nasa gilid ng sinaunang bunganga ng bulkan ang Aden. Ang look niya ay natural na mangkok protektado ng itim na bato. Dahil dito, nagtayo ang mga Brito ng malaking daungan at base ng uling. Noon pa man, silungan na ito ng mga mandaragat sa bagyo. Ngayon, dahil sa heograpiya, patuloy ang masiglang kalakalan at pagkumpuni ng barko. Makikita sa dalesdes ng bunganga ang makitid na kalsadang pasigzag. May lumang kuta sa isang maliit na isla, tanaw sa tubig. Ang lungsod ay nasa gilid ng isang higanteng likas na mangkok. Dito, dala ng hangin ang maalat na alikabok. Sa paglubog ng araw, nagiging pula at rosas ang itim na batong bulkan. Ang kasal sa Yemen ay tumatagal ng ilang araw. Hiwalay ang lalaki at babae. Tampok ang sayaw gamit ang jambia. Ito'y kurbadang punyal na isinusuot sa baywang. Ibinibigay ito sa binata bilang simbolo ng pagkalalaki at dangal ng pamilya. Madalas mawalan ng kuryente sa mga lungsod. Kaya may generator, ilaw na de baterya, power bank at ekstrang baterya ang lahat. Kahit lumubog sa dilim ang lugar, tuloy ang pagdiriwang. Umaayon sila sa sariling ilaw at patuloy na nagsasaya.
Ang Yemeni cedar honey ay isa sa pinakamahalaga sa mundo. Mula sa nectar ng punong cedar na tumutubo sa batuhang lambak at matibay sa init, lumalabas ang pulot na malapot, mabango, at malambot ang lasa. Iniingatan ito bilang gamot, binibili para sa kasal o inireregalo. Sa magandang taon, iniiluluwas pa ito sa ibang bansa. Mataas ang presyo nito hindi dahil sa mahika. Maikli lang kasi ang panahon ng anihan. Napakahirap din puntahan ng mga puno ng cedar. Ginagamit ang paakyat na daan sa bundok at paglalakad para marating ang mga pugad. Ang bawat garapon ay simbolo ng maagang pagbangon, mga bato sa paa at init na hangin sa mukha. Sa sana at kabundukan ng Yemen, ang tubig ay araw-araw na hamon. Madalas mahina o walang sentralisadong tubig. Bantay ang mga tao sa schedule ng tanker. Pinupuno nila ang mga tangke sa bubong. Mga bahay at mosque ay nangongolekta ng bihira ang ulan. Gumagamit sila ng mga kanal. Nag-uusap ang magkakapitbahay sa chat. Sinusumbong nila kung may tubig at sino ang may hose. Maglalabas sila sa malamig na gabi. Mabilis maligo. Naghuhugas ng pinggan na nakasarado ang gripo. Buong komunidad ay umaasa sa schedule ng tubig. Para silang isang malaking komunal. Ang pagdating ng tubig ay isang maliit na pagdiriwang para sa lahat. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Yemen. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na bansa. Paalam!